regalo sa mga tao. Kay lamig ng hangin tumatampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Kay lamig ng hangin tumatampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Si Jesus ang dahilan bakit may Pasko, ibinigay na regalo sa mga tao. Oh, kay lamig ng hangin tumatampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. O kay lamig ng hangin tumatampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Pagbibigayan, mamahalan, ang hatid nito, kapayapaan, kagalakan, ang hatid nito. Sa araw ng Pasko, isinilang si Kristo para sa lahat ng tao. Sa araw ng Pasko, isinilang si Kristo para sa lahat ng tao. Kay lamig ng hangin tumatampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Kay lamig ng hangin tumatampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Kay lamig ng hangin tumatampi sa atin, nagbabadya na Pasko'y darating. Nagbabadya na Pasko ay darating. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus. Magandang Huwebes ng umaga, mga kapatid. Yan, maganda yung araw natin. Ewan ko po kung sa inyo ay umaaraw o umuulan na. Pero dito po ay, May araw po. may araw ba? Makulimlim ang panahon. At magandang araw siya para magpahinga naman. Hindi ka pwedeng maglaba, walang araw. Pero, hindi ka rin pwedeng maglakwatsa dahil bawal.
Kaya magandang araw siya para mag-aral ng salita ng Diyos. Ayan. Sige po, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Ay, bati ka muna, Sister Jen. Good morning po mga kapatid. Maligayang Pasko po sa ating lahat at magandang araw ng paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Opening prayer na tayo. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming mapagpalang nasa langit, salamat po sa magandang araw na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po Panginoon sa pag-ibig mo na taglay po namin para sa maghapong ito at ang karunungan na nanggagaling sa iyo upang maganap po namin ang mga gawaing itinalaga mo po sa amin para sa araw na ito. At sa kabuuan po ng Good Morning Jesus, Panginoon, ikaw po ang humipo sa puso ng mga taong makakarinig at mabless po sila ng lahat po ng mensaheng maririnig po nila at makikita sa araw na ito. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating VOTD, ito po ay nasa Luke pa rin tayo. Okay, itutuloy lang po natin yung ating nung nakaraan. Ay, Luke tuloy. Psalm 127, 1 to 3. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for he gives his beloved sleep. Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. Yan. Kahapon po ay natalakay ng ating mga kapatiran, yung mga fathers kahapon, kung papaano ba maging godly fathers. Alam niyo po, to build a Christian home, there should be Christian parents. Kasi pagka walang Christian parents, walang Christian home na mabibuild. So, kahapon, tinalakay kung papaano po yung maging godly father. Alam niyo po, the father supposed to be is the spiritual leader of the house. But if the father is not spiritual, then the mother who is a spiritual person should lead the family spiritually. Pero still in subjection to the father. Liwanagin po natin yun mga kapatid ha. Kasi may mga nagtanong, paano kung yung nanay lang ang na kay Lord? Tapos yung father wala kay Lord. Kapag ka po, di ba, the father should be the spiritual leader. Pero kapag ka yung father ay hindi pa spiritual, the mother na kay Lord should be the spiritual leader, pero in subjection pa rin siya sa kanyang husband. Because that's the way God made us, yung order sa family. So, kahapon nga po yun. Mga kapatid, tinatalakay po natin lahat ito para makita po natin ang importansya kung bakit kailangan ng spiritual parents. Kasi po, kids usually do what we do. Di ba mga kapatid? Ginagaya po talaga tayo ng ating mga anak. Kung ano yung nakikita po nila sa nanay nila, yun po yung ginagawa nila. Kaya po, may naririnig kasi ko. Kaya po, kailangan, mga kapatid, na maging magandang halimbawa, kasi kahapon sinabi nga po yung kailangan maging magandang halimbawa. They do what the parents do. Pansin po ninyo, sa pagkain na lang, Jeng, sa mga lolo't lola ko po, ay wala pong diabetic. Wala talaga. Malalakas sila walang ano. Pero nung sa father ko na, naging diabetic siya. Pero dahil sa lifestyle yon. Ngayon, kung ang diabetes po ay lifestyle lamang, dapat hindi siya nakakahawa. Kasi kung hereditary, sana ako meron din. Lifestyle. Naman pala lifestyle ng parents yun. Bakit pati yung mga anak ngayon naging diabetes? Because, kung ano yung ginagawa nila, kung ano kinakain ng parents, di ba? Pansinin ninyo, kapag kami nanay na hindi kumakain ng gulay, yung mga anak hindi rin kumakain ng gulay. So they do what the parents do. That is why it is very vital for mothers and fathers
to be spiritual. Kasi po, kung ano po ang nakikita nila sa iyo, can either break them or make them. Kaya po, kailangan mag-ingat tayo. Sa araw na ito, kahapon, half pa lang po yun, yung kahapon sa mga tatay. Ngayon, half lang din. Yun sa mga mothers. At nandito po yung ating kapatid, si Sister Jen, para po i-discuss sa atin kung ano ang spiritual mothers. God-fearing mothers. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Ayan po. Thank you, Lord. Nung inaaral ko po itong part ng God-fearing mother, syempre, kasi po nung nakaraan, meron pong counseling na may binigay na questionnaire kay Pastor Simple. Tapos binabasa ko rin po kasi sinasagutan din namin yung questionnaire na yon. At natutuwa po ako kay Lord kasi bago maging mother ang isang mother, siya muna ay wife. So, meron din po tayong kasabihan na behind a success of a man is a woman. And behind the failure of a man, dinagdagan na is also a woman. Lalo na po, pagkabungangera ang woman. Success and downfall kasi talaga yun. Opo. Pero, nakita ko po sa Bible, ang success po ni Timothy ay galing po sa dalawang babae. Mula sa kanyang lola Loida at si Eunice na nanay niya. So, kung makikita po natin, bakit po naging successful si Timothy sa calling sa kanya? Dahil po yung pananampalatayang meron ang kanyang lola at meron ang kanyang nanay ay ibinahagi sa kanya. Kanina nga po, di ba sabi, kung anong nakikita ng mga bata sa atin, yun din po yung magiging sila. So, ang nakita ko po dun kasi sa isang questionnaire dun sa ano ang makikita mo sa future sa relasyon na to? Doon po sa questionnaire doon sa Sabi ko nga, kung maaalala ko po, meron po kasi akong pamangkin na sabi nung hipag ko, sabihan mo nga yung mga yan kasi umuwi na yung lalaki sa bahay. Hindi iniisip ko po yung approach, yung tamang term para sabihin doon sa pamangkin kung ano sasabihin ko. Nag-pray po ako kay Lord. Tapos nung makausap ko siya, sabi ko, kailan nga kayo kinasal? Ganun po yung term ko. Kailan kayo kinasal? Ang sabi po niya, ganito tiya. Sabi ko, noong bang kinasal kayo? Niisip mo ba na ngayong araw na to ay maghihiwalay kayo? Sabi niya, hindi tiya. Inisip mo ba na noong umpisa ng pagmamahalan nyo, darating kayo sa ganito? Hindi tiya. Alalahanin mo nga yung mga sinimulan nyo. Paano kayo nagsimula. So, doon po yun, sabi ko, minsan, kaya po merong broken family kasi nalilimutan po kung saan sila nagsimula. Ang God-fearing mother, sabi ko nga po kanina, hindi lamang po siya nanay as a whole. Una, naging wife po siya. Sabi nga po, ang unang-unang duty natin bilang wife is to love and serve the Lord. Tawag niyan, yung, sabi ko nga po, yung mga kabataan ngayon at saka yung mga noon, ideally meron silang mga ideal husband, may mga sparks, mga ganon, di po ba? Pero kami po ni Pastor Simple, ang akin po talaga, nagtanong ako kay Lord. So nung makita ko po siya, syempre wala pong spark kasi sa Greenbelt po, nandun siya sa malayo, ito po yung nakikita ko sa kanya kasi nag-ano po siya, tawag na? Dati ba, green belt pa ba yun? Ganun na? Opo, transparent. Nandun po siya. Coming Yun, yung coming soon. Pero, nung dumating po yung time, yun ang kagandahan po, sabi nga, sa simula pa lang, be spiritual na. So, dahil po nasa ganito ng gawain, yung word po ni Lord ang naging basihan ng magandang relasyon po namin hanggang ngayon. Kasi talagang, kung hindi po sa Word of God, sa totoo lamang po, pangarap naman po nating lahat na magandang pamilya. At ang magandang pamilya ay bunga ng Christian relationship. So, ang una talaga nating gawain ay ang mahalin ng Diyos. Siya ang paglingkuran. So, pag mahal mo si Lord,
hindi ka makakakita ng pangit. Lahat maganda. Kung na-experience nyo po yung first love, talagang lahat maganda. So dapat yung heart na yun po yung makikita mo sa paligid. Sabi nga, harangan man ng sibat, di po ba, pagka in love ka. Ganon din po sa pag-ibig sa Diyos. Kaya sa husband and wife relationship, una, kailangan po mas mahal mo si Lord. Sabi po sa Luke 14:26, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. So tayo pong lahat, nung minahal natin ang ating Panginoong Hesukristo, wala naman po tayong alam pero naging disciple niya tayo and we become a learner each day of our life. Ang Christian life po natin ngayon ay nadidevelop dahil dun sa asawa natin. Di ba sabi nga, pero Ninang, meron po ako minsan sabing, pagtimpla mo nga akong kape. Sabi ko, nung binata ka naman, hindi ako nagtitimpla ng kape. Pero totoo po yun, kasi minsan po, nasanay na sila na, okay naman po yun kasi service din yun. Kaya lang, kasi minsan, di ba nga, mabait po ako masyado, tsaka masipag. Minsan di po ako nagtitimpla ng kape. Yan. Pero sabi nga, you cannot be my disciple. So kailangan learner ka. Nadidevelop ang Christian life mo sa husband mo. Nadidevelop din ang Christian life ng husband mo through you. Kaya kailangan talaga ang pundasyon ng Christian family, ikaw as a wife, ay yung mahal na mahal mo ang ating Panginoon. Pangalawa, the wife's second duty is to obey her husband. Alam naman po natin to, wife, submit yourself unto your husband, unto the Lord. Kaya po pag sinabi ni Pastor Simple, anong downy ang gagamitin? Ay, anong sabon ang gagamitin? Yung Ariel o yung Serve? Sabi ko, kahit ano dyan, okay. Nag-submit po ko, tinanong niya ako kung ano daw ang gagamiting sabon. Siya pala'y naglalaba. Ayan, thank you Lord. Submission po is obedience. Obedience po doon sa pinapagawa ng brother husband. At ang obedience po ay itinuro sa atin mula pa pagkabata. So hindi mo pwedeng sabihin, hindi ka masunurin. Dapat, alam mo yung obedience sa buhay mo, ito ay pagsunod. Mahirap daw po yun sa mga modern day women. Lalo na pagka ikaw yung nagtatrabaho, lalo na pagka ikaw yung matalino, lalo na pagka ikaw yung halimbawa, mas mataas yung pinag-aralan mo, ganon. Kaya lang, sa biblical principle, hindi po basehan yon. Ang totoo po, ang plano ng Panginoon sa ating lahat, bilang mga asawang babae, talagang mag-submit sa asawang lalaki dahil yun po ang head of the family. So makikita po natin, di ba, tuwang-tuwa po ako kay Sarah kasi nung pong nabubuhay po ang nawalang pen, bago mag-asawa kami ni Pastor Simple, di ba magkakasama po kami sa Batulaw noon. Pagka po sinasabi ni Brother Mar na, Mami, ganito ganon, sasabihin ng nawalang pen, Opo, Panginoon. Opo, yun po talaga nakita ko po, doon ko po sa kanya unang narinig yun. Di ba katulad ni Sarah, doon sa 1 Peter 3:6, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. So nakita ko po yun na, Opo, Panginoon. So nandun yung reverence ni Sarah kay Abraham as her husband, na tinitingnan niya itong Panginoon. Kasi sa totoo lang po, di ba, nung maliliit po tayo, huwag kang lalapit dyan, magagalit ang Diyos. Andun yung reverential fear mo kasi alam mong He is worth ng reverence. E di yung pong attitude na yun na pagkakasabi ni Sarah na, Opo, Panginoon, andun din po yung reverential respect dun sa kanyang brother husband. So sabi nga, mahirap po, pero sabi ko nga po kanina, if you are in Christ at disciple ni Lord, you can learn little things every day sa buhay mo. Kaya nga po, yung pang isa, sabi kong ganon, so wife ka na, di ba? At yung relationship ninyo, husband and wife, pag nakita ni Lord yung nadidevelop na kayo as Christians,
sabi nga dun sa binasa natin sa awit 127, di ba? Merong gift si Lord at ang gift niya, yung mga anak. So yung gift na yon, tinitreasure talaga ng mag-asawa dahil it is from the Lord. Pero tatandaan po nating lahat na ang Christian life natin po ngayon ay dahil po sa God has orchestrated yung relationship ng husband and wife. Kaya po importante talaga na bago ikasal, bago ang tagnan, lalo na sa marriage counseling, yun nga sabi ko, makita mo yung future mo ngayon pa lang na ikaw ay magiging asawa, ikaw ay magiging nanay, at hindi lang yun, kasi pagka nag-alaga ka ng maraming anak, iba't ibang ugali din, yung madidevelop sa'yo, makikita mo, ay yung anak ko mahilig sa ganito, ay yung anak ko, sobrang mabait. Ang dami talaga, lahat yun, ikaw mismo yung madidevelop. So, yung order din in the family, nakita ko rin po kasi, bilang nanay na nga sa amin, actually, ako nga sabi ko noong nakita ko po yung sarili ko, nung ikinasal ako, na ang gusto kong pamilya, ang mga anak ko, ay naglilingkod kay Lord. So, nung tinignan ko na naglilingkod kay Lord, kasi nga, yun yung naging masaya ako sa paglilingkod kay Lord eh. So, baby pa lang yung mga anak ko, ay nasa tiyan pa lang nga yung mga anak ko, dinidevelop ko na po sila na magsiserve sila kay Lord. Kaya nga po si SJ, talagang hindi po naalis sa kanya yung sa music kasi pinagbubuntis ko pa lang siya, lagi kong sinasabi doon sa Greenbelt, anak yung natugtog ng keyboard si Brother Arnold, anak yung nagda-drum si Brother Christian, yung kumakanta ganito. So, oriented na yung baby doon sa mga instruments, ganyan. So, talagang yun yung heart ko, na nasa ministry pa rin sila. Hindi po masama ang magtrabaho sa corporate world. Pero ako kasi bilang nanay, nakita ko yung magandang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. At yun yung heart's desire ko para sa mga anak ko. Si Sister Angela naman po, nagagamit naman po siya ngayon sa, yun nga, sa editing minsan. Pero ang nakita ko po kay Sister Angela, kasi sabi ko, anak, basta makatapos ka ng pag-aaral. Alam niyo po, nung sharing nila, kasi daw, ang isang heart's desire ko, ang isa po kasing heart's desire ko, Ninang, yung maging accountancy ang gusto ko, pero computer engineering po ang kinuha ko. So, dahil lagi niyang naririnig siguro sa prayer meeting na ganon, nagkaroon ng heart yung anak kong babae na yung hindi ko natapos ay siya ang kukuha. Kaya kahit na sasabihin niya, Mama, ang hirap ng ganito, Mama, ang hirap ng ganyan. Hindi ko masabing ginusto mo yan eh. Pero lagi ko pong sinasabi na pag-pray natin kasi ang favor laging nasa Panginoon. So yung pong, as a Christian mother, yun nga, you see yourself, tingnan mo yung sarili mo, di ba, mag-aasawa ka pa lang, tingnan mo yung sarili mo sa future na ikaw ay magiging nanay ng ilang anak at may tungkulin ka na yung mga anak mo ay i-develop yung pananampalataya sa Panginoon. Katulad ng ginawa ni Lola Loida kay Timothy at ng kanyang nanay na si Eunice. So bilang Christian mother, una nga sabi ko kanina, as Christian wife, tingnan mo po yung sarili mo, lalo na sa mga kadalagahan. Kasi hindi po biro yung pag-aasawa at hindi rin po biro ang pagiging nanay. Actually ngayon po, nung maliliit po kasi mga anak mo, narinig ko nga po kahapon, kami nga sabi, kailan kaya natin napalo yung dalawa? Hindi po talaga namin sila napapalo. Hindi namin sila napalo kasi from the very start, baby pa lang sila, kasama na namin sila sa prayer meeting. Actually, 1 month pa lang si SJ, nagpunta na kami ng bukid kasi isinama na, ayoko naman paiwan sa bahay. So, kasama na namin sila sa prayer meeting. Kaya talagang na sila, oriented na sila sa prayer meeting. Pero, hindi naman po ganon. Sabi nga, ang life hindi po bed of roses. Nung lumaki na po sila, nakikita na po nila yung mundong
ginagalawan. So nakikita po nila yung live sa labas na wala sa at kaya ang amin nung maliliit sila, Mama, hindi naman tinuro sa atin yung prayer ng rosary. Yung mga ganon, di ba? Sabi ko, kasi anak, nag-aaral kayo dyan sa school na yan. Sabi ko, academically, aralin nyo. Pero, doon pa rin tayo sa Bible. So talagang mag-a-adjust ka. Kailangan, as a Christian mother, kailangan andun yung wisdom para yung pananampalataya na meron ka, pananampalataya kay Kristo, ay maibahagi mo sa mga anak mo ng tama. Kaya, mahirap po ang Christian mother. It's a long life process. Talagang mula sa umpisa hanggang sa kahit nga may apo na Kasi mama ko nga po, pati apo, talagang gustong akuin bilang nanay. So, mahirap ang Christian mother. Ang kailangan po natin, una, tandaan natin, we must love first our Lord Jesus Christ. Amen. Na-mixed up din ako. Ang topic mo pala nga, to be a God-fearing mother, you should be a God-fearing wife muna. Ayun, mga kapatid. May question po ako sa inyo. Do you think of yourself as a good wife? Napatingin ako kay Jen. Question ko din sa'yo. Question ko din sa inyo po. Sa atin lahat. Do you think of yourself as a good wife, mga kapatid? In God's eyes po, ha? Kasi pagka hindi in God's eyes, maraming magsasabing, oo naman. Pero pag nilagay mo ng in God's eyes, ang dami mo na palang mga pagkukulang. So, do you think of yourself as a good wife in God's eyes? Kung tayo po ay tatayo ngayon sa harapan ng Diyos at tatanungin ito sa atin o magbibigay tayo ng account sa Kanya ng lahat ng ginawa natin bilang nanay, masasabihan po ba kaya tayo ng Panginoon na, good and faithful servant, you have done well? Iyon ang tatanungin pala natin, mga kapatid, sa ating sarili. Ngayon, magpapatuloy pa po ito, mga kapatid. Magandang pag-usapan talaga ito kasi, yun nga, sabi ko sa inyo, para magkaroon ng Christian home, kailangan merong Christian mother and father. At bago ka maging Christian mother, kailangan maging Christian wife ka muna. Bakit po merong mga lumaking anak na meron akong ganito, bukas siguro maganda tong iba to nating question sa kanila, no, sa mga father. Meron akong kakilala, Sister Jen, kilala mo din yun. Yung father niya, madaming chicks. Lumaki siya na ganun yung nakikita niya. Tapos nakikita niya yung mother niya na naghihirap dahil dun sa ginagawa ng father. Tapos sabi niya, galit na galit siya sa tatay niya. Sabi niya, paglaki ko, hindi ko gagayahin yan. Pero ngayon, may chicks din siya. So, ano po kaya yung reason doon? I hope tomorrow madiskusyon ng mga brothers natin. Pero sa mga kasi brother husband discuss din namin yung brother husband, gusto nyo. Kaya, kayo yung sasagot bukas. So, tayo po muna sa mga wife muna. Yung tanungin po natin yun. Do you think of yourself as a good wife in God's eyes? At kapag sinabihan po tayo ng Diyos na i-account mo lahat, ang nagawa mo, naisip mo at nasabi mo bilang isang mabuting asawa. Tapos, pagka na-account na po natin yon, I hope and pray na masabihan tayo ng Panginoon na well and good, faithful servant. Alam nyo, ang ganda po nito mga kapatid na i-discuss ito. How to be a good wife sa mata ng Diyos. Ayan. Tutuloy pa natin yan. Maraming mga nanay dito, mga kapatid, na maririnig nyo po. Kasi alam nyo, bilang, yung tip lang, bilang number 1 na nakita ko, para maging mabuting asawa ka, set your priorities straight. Kasi minsan, napupunta lahat sa anak. Nakakalimutan yung asawa. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, nakakalimutan ang Diyos. We are here to please God.
Unang-una po yun. Ang nangyayari, nauuna yung pangalawa o kaya yung pangatlo, neglecting the first and the most important. So, yun po ha. So, sa mga darating na panahon, mag-discuss na po tayo nito mga kapatid. Thank you Lord, Sister Jeng, sa iyong pagbabahagi sa atin sa araw na ito. Meron nga po palang mga nag-PM sa akin. Ang sabi sa akin, Sister, nakalimutan ko yatang i-turn off yung CCTV namin sa bahay. Sabi niya. Kasi lahat po ng sinasabi ninyo patungkol sa akin. Biniro nga ako, sabi niya, mapanakit ka, Sister Ri. Pero natutuwa daw po sila dahil may nagpapaalala sa mga bagay na nakakalimutan na. Ang sabi nga niya sa akin, pwede po ba i-PM nyo na lang sa akin yung mga natitira pang details sa lesson ninyo para hindi na ako umaaray po? At natutuwa ako kasi meron ding mga bata, habang nakikinig daw sila, dito sa ating Good Morning Jesus, napapasabi na, yun! Sapul na sapul si nanay! Sabi naman nung iba, ang ganda naman ng topic, sana marinig nung dapat makarinig. Tayo po yun, mga kapatid. Tayo po yung dapat makarinig nun. Para po mag-adjust din po tayo sa mga dapat i-adjust sa buhay natin. So, ipagpapatuloy na natin ito hanggang bago magpasko. Para pagdating ng Pasko, maligaya ang lahat kasi na-fine-tuning ang bawat member of the family. Yan. Thank you, Lord. Sa atin pong birthday, sa araw na ito, syempre naman, araw-araw kailangan may celebration. Hindi po pwedeng hindi i-celebrate ang araw ng kapanganakan. Today is your birthday, Brother June Mangigad. Brother June, kamusta na po kayo? Nakakatuwa si Brother June. Siya ay mga 1 buwan pa lamang na nakakapakinig ng ating Good Morning Jesus kasi hindi niya alam na meron pala. Kasi nag-text sa akin yung Jeng. Sabi niya, Sister Ria, wala po bang event ang Comfy? O wala po bang pwedeng mapuntahan para po makapakinig ulit na Brother June, sabi ko, maganda 9 months na po tayong nag-live streaming. Araw-araw may Good Morning Jesus. Ay, ganun ba, Sister? Sabi ko, opo. Sabi niya, anong gagawin ko? Sabi ko, yung bang cellphone ninyo ay ganito. Hindi daw mo nga Pero ngayon pinalitan na nung anak niya. Oo, kaya ang cellphone ngayon ni Brother June daw ay touchscreen na. Oo, kaya kasama na natin siya. Happy birthday po sa inyo, Brother June. Birthday din ngayon ni Sister Annette Rosilio, ang may bahay po ni Brother Jojo Rosilio. Oo. Tapos, sa Amadeo. Oo. Birthday din ngayon ni Brother Benny Calderon ng ating Bulacan. At tapos, Jeng? Brother Benny Calderon at si Sister Isa Cabahog ng Masalisi Prayer Group. Sabi niya kanina sa Facebook, 25 lang siya. Ewan ko kung ilan ang times. Ilang beses ng 25? Baka second time. Di ba? Happy birthday po sa inyo. Birthday din pala ni Sister Nicole Andrea Besite. Apo ni Mama Ched ito, hindi ba? Mama Ched? Apo ni Mama Ched, si Andrea. And belated wedding anniversary kay Brother Jess Evangelio and Sister Charity. Kahapon ay wedding anniversary nila. Birthday din ngayon ni Sister Vicky Badwa ng ating Luna Isabela. Luna Isabela Outreach. Happy birthday sa inyo mga kapatid. Happy anniversary
Ayan po. Celebrate your special day today. Siyempre, unang-una with the Lord and with your loved ones. Para naman po sa ating memory verse of the week, sige, pakantayin ko nga itong si Jennifer ngayon. Ha? Itong ating memory verse of the week ay siya rin pong ating verse of the day na makikita natin sa Psalm 121 verses 1 and 2. 127. Ay, 127, 1 and 2. 121, where will my help come from? Parang nangangailangan ako, no? Yun yata po ang ano. Kaya 121 ang nabanggit ko. Sige nga, Jeng, pakinggan nga natin. Sabi ko pa naman kay Sister Venus, ikaw ang kakanta. Thank you, Lord. If the Lord does not build the house, the work of the builders is useless. If the Lord does not protect the city, it is useless for sentries to stand guard. It is useless to work so hard for a living, getting up early and going to bed late. For the Lord provides for those he loves while they are asleep. Kaya matutulog po tayo para mag-provide si Lord. So yung maraming tulog, mas maraming provision? Opo, kasi ano po yung ano bang tawag doon, yung double job, triple job, 'di ba? Nawawalan ng tulog pero kulang pa rin. Ayan. Thank you, Yan po Lord. ang ating memory verse of the week, mga kapatid. And we only have how many days? 8 days before Christmas. 8 araw na lang. 1 linggo na lang. Pasko na, mga kapatid. Ayan, thank you, Lord. Ngayon naman po, meron po tayong new song. Literally, new song. Again, because marami po ang mga ating mga nag-submit ng kanilang new song. So pag inisa-isa po natin sa isang linggo, lalampas na ng Pasko. Eh di syempre po, hindi na natin ma-appreciate ang Christmas song kapag katapos na ang Christmas season. So, yung unang 3 araw po natin ay doon sa, ang daming na-bless doon din sa awitin ni Minister Ed. Opo. Oo, lalong-lalo na yung mga mahilig sa reggae. Oo, maganda yung kay brothers. Ngayon naman po, matutuwa din po kayo dito, mga kapatid. Ibang genre naman po ito. Ito po ay blues. Inspired po ito sa blues na music. Ang ganda po nito. Ang new song of the week po natin, new song of the half of the week, kasi nung nakaraan, ay by Sister Vera Villanueva Amistoso ng atin pong San Pablo Outreach. Siya rin po ang nag-arrange na, kung natatanda, ay nag-compose nung awitin ng Fifth Harmony. Nung nakalaan yung luwalhatiin ka, pap. Yon. Ngayon, siya rin po ang nag-compose nito. And this was arranged by Brother Jess ng atin pong music ministry rin sa San Pablo ng taga-Kalawan. Kaya pakinggan na po natin itong ating new song of the week. We have a story that everyone knows, but I want to tell it to you.
glory, the King of glory is born. The child grew up into a person who can redeem the world from its sin. This is the justice story. This is not just a song. This is the all-time truth that will bring joy to you and me. Say, Gloria in excelsis Deo. Gloria, hallelujah. Gloria in excelsis Deo. King of glory, the King of glory is born. Lift up your hands to the King of glory. Kneel down and worship to Jesus Christ the King. Say, Gloria in excelsis Deo. Gloria, hallelujah. Gloria in excelsis Deo. The King of glory, the King of glory is born. The King of glory, the King of glory is born. Ayan ang ating new song of the week. Alam nyo, papakanta natin to kay ano, pakanta natin kay Sister Vera to. Kasi, sandali lamang. Harsh eh, ha. Kailangan maano Hindi, yung boses ano eh. kasi yan? Bibihira po ang mga blues singer. At hindi po yan kahit magaling kang kumanta, kung hindi ka rin talaga dyan, hindi yan ang Gifted. genre mo, talagang mahihirapan ka. Narinig nyo na po bang kumanta yung mga black? Di ba? And I say, Gloria! Ganon. Ganon po sila talagang kumanta. Iba kasi talaga ang blues eh. So, pakanta natin to kay Sister Vera. Para dun sa last day niya ng new song na ito, marinig niyo po talaga how it should be sung. Kasi talagang ibang klase po yan pagka yung passion kasi kailangan kasama dyan pagka inawit mo. Kasi alam niyo po yung blues yan po ay nauso dahil sa panaghoy ng mga black people nung unang panahon dahil oo, slaves kasi sila noon eh. Diyan po nila dinaan lahat ng mga hinagpis nila. Kaya yung awitin ng blues, pagka inawit yan, napansin niyo po ba, sa mga black gospel, pag nakikinig po kayo, yung buong emotion nila, alam mo ba, Jeng, na ang mga black ay ibang klaseng audience, lalong-lalo na pagdating sa gospel, talagang tumatayo pa yung mga yan. Wala silang kung tulo yung maghalo yung luha, sasipon at talagang bigay todo. Kasi yan po yung way nila of expressing their anguish, anger, di ba? Yung resentment, pati na yung pagmamaawa nila kay Lord. Kaya ibang klase yan. Mahirap din talaga ang blues na yan. Pero credits to our music ministry. They did their best. Talaga naman pong Hindi daw nagwala mailabas. raw si Beng, hindi lang niya mailabas. Kasi si Sister Maripas po is really a meek person. Kaya po ayan. Pero abangan ninyo, papakanta natin yan kay Sister Vera. Yan. Thank you, Lord. Para naman po sa inaabangan nila, Sister Jeng, na sa ating 12 blissful days before Christmas, ang ngayon ay, naku,
taga ano, Mendez Outreach. ang ating Mendez Outreach ang magpe-present today. At ang kanilang theme ay Christmas is love. yan, pagmamahalan. Yan po ang kanilang theme. Kaya panoorin na po natin mga kapatid ang offering ng ating Mendez Outreach. Kung di kayo magbabago at tumulad sa mga bata, di kayo mabibilang sa kaharian ng Diyos. Pasko. 5 letra, ngunit may malalim at napakalawak na kahulugan. Meron dyan, ang pananaw nila sa Pasko ay gastos, material na bagay. Meron pa nga nagsasabi, itulog mo lang yan. Pagising mo, tapos na yan. Pero kapatid, napakapalad mo kapag ang naging pananaw mo sa Pasko ay maligayang Pasko sa kanila. Pasko'y dumarating ngunit karamihay di pinapansin pagkat sa kanilang isip ito'y sa mga bata lamang. Magagandang regalo at mga laruan lamang ang dulot sa kanila ng Pasko. Pasko'y dumarating ngunit karamihay di pinapansin pagkat sa kanilang isip ito'y sa mga bata lamang. Magagandang regalo at mga laruan lamang ang dulot sa kanila ng Pasko. Pagbibigayan ng mga regalo para sa akin at para sa iyo. At kahit hindi Pasko, magbigayan tayo. Pasko'y dumarating, di karamihay di pinapansin pagkat sa kanilang isip ito'y sa mga bata lamang. Magagandang regalo at mga laruan lamang ang dulot sa kanila ng Pasko. Pagmamahalan at pagpapatawaran, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Nais ni Kristo ay tumulad sa mga bata na kahit hindi Pasko ay masaya. Masayang masaya. Pasko'y dumarating, ngunit karamihay di pinapansin pagkat sa kanilang isip ito'y sa mga bata lamang. Magagandang regalo at mga laruan lamang ang dulot sa kanila ng Pasko. Ang tunay na Pasko, ang tunay na diwa nito, ang tunay na Pasko ay si Kristo. Isang araw, may magkakapatid na nag-iisip ng paraan upang magkaroon sila ng panghanda sa darating na Noche Buena. Sila ay sina Isay, Isyo, Ikay at Toyang, anak ni Nanay Marta. Hirap sa buhay ang pamilya at kasabay noon ay mayroon silang kapatid na diwasto ang pag-iisip, at ito ay si Mitoy.
Bagamat ganito ang estado ng kanilang pamumuhay, hindi nawawala ang pagmamahalan sa kanila. Ating tunghayan ang kanilang kwento. Ate, saan kaya tayo kukuha ng pang Noche Buena mamaya? Surprisahin natin si Inay at Vitoy. Magkaroling tayo para may pagsalusaluhan tayo mamaya Noche Buena. Oh, sige ate, para mapasaya natin si Inay. Sa kalsada. O, eto mga bata, para sa inyo. Merry Christmas! Oh, ito, tinapay. Idagdag mo sa iyong kakainin. Maraming salamat po. Merry Christmas po. God bless po. Halika na. Nagpatuloy sila sa pangangaroling hanggang sa... Tumigil nga kayo! Hay nako! Sa iba lang kayo ng maruling. Ang dudumi nyo, nakakadiri. Shoo away! Pahara-hara kayo sa daan namin. Eto o, 50. Maligayang Pasko. Ano ka ba, Dorothy? Save your money. Huwag ka basta-basta bigay if I know they will use it for rugby. Ano ba naman kayo? Pasko naman. Maraming salamat po. God bless po. Okay lang ba kayo? Opo naman. Hello mga bata, maligayang Pasko sa inyo. O heto ipangdagdag nyo na para may pambili kayo ng pagkain ngayong Noche Buena. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito para may pagdiwang namin ang Pasko. Walang ano. Oo nga pala, ako si Mary at ito naman si Pastor Franz. Hello po, Pastor Franz. Merry Christmas po. Pagpalain kayo ng Panginoon mga bata. Maligayang Pasko rin sa inyo mga bata. Halina kayo at manalangin muna tayo. In Jesus' name, Amen. Oo nga pala, ito ang aking number. Kung gusto nyong magkaroon ng prayer meeting sa inyong bahay, tawagan niyo lamang ako. Mag-iingat kayo palagi. Tandaan nyo na mahal kayo ni Lord. Maraming salamat din po. God bless po. Inay, halina po kayo at maganda para sa Noche Buena. May dala po kaming pansit, tinapay at soft drinks. O saan galing ang mga iyan? Nagkaroling po. At saka nga po pala, Inay, may nakausap po kami, si Pastor Franz, na nagbigay po siya ng calling card para po matawagan siya pag... Ano yun, ate? Prayer meeting. Ayun, pag nag-prayer meeting po, sabi niya po, tawagan lang daw po siya. Akin na itatago ko para bukas mapapunta siya. Nakakatuwa talaga at may mga anak ako na katulad ninyo. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kayo ang pinili niya para sa akin. Mga anak, pasensya na kayo kung kayo ang gumawa ng paraan upang may pagsalusaluhan tayo ngayong Noche Buena. Hayaan nyo, makakaraos din tayo balang araw. Merry Christmas mga anak, mahal na mahal ko kayo. Merry Christmas din po, Nay. Mahal na mahal din po namin kayo. Isang dalagang nagngangalang Erika ang sabik sa pagmamahal ng isang ina. Ito ay nagtatrabaho sa ibang bansa bilang OFW upang tugunan ang pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Ating tunghayan ang kanilang kwento. O, Erika, una na ako. Magno-Noche Buena na. Maghahanda pa kaming pamilya. O sige, salamat sa pagsama. Ikaw, Mariel, sa bahay ka muna? Hindi, nag-chat na si Mami. Mauna na ako. Iniintay na daw kasi nila ako. Hay, makauwi na nga at makapagpahinga. Alam ko namang walang Noche Buena ng magaganap gaya ng dati. Ang bilis ng araw, no? Akalain mo yun, magpapasko na bukas. Mas masaya sana kung nandito si Ate Ezra. Oo nga po, Uncle eh. Mag-isa si Mama nagse-celebrate ng Pasko. Nagsasakripisyo siya para sa amin ni Ate. Yaan mo, tawagan na lang natin siya mamaya pagdating ng ate mo. O paano? Papasok muna ako sa kwarto. Hi.
Oh, ate, saan ka galing? Hindi ka ba maghahanda para sa Noche Buena? Ano bang pake mo? Abay, hindi. Kung gusto mo ikaw mag-isa mo, sama kayo ni Uncle, Noche Buena mo. Ay, si ate talaga. Ma! Anak! Merry Christmas! Merry Christmas po. Pasok Ito na po. ba yung bahay na pinagawa ko? Opo. Pasok po kayo. Oh, nasan yung ate mo? Saka yung uncle mo? Oh, anong ginagawa mo dito? Sana sa ibang bansa ka na lang. Masaya na kami dito, sanay na kami. Ate, hindi mo ba namimiss si Mama? Alam ng Diyos kung gano'n ako nagtiis para lang mabigyan kayo ng magandang buhay. Tiniis na lahat para lang mabigyan ko yung pangarap ko para sa inyo. Hindi mo ba ako mapapatawad? Patawarin mo ako. Hindi na ako aalis, anak, para mag-ibang bansa. Lagi na tayo magkakasama-sama. Talaga po ba? Oo, anak. Ang Diyos na ang bahala sa atin. Alam ko hindi niya tayo papabayaan. Talaga po, Ma? Oo, anak. Sa'yo naman papasko sa atin ito ng Panginoon. Ang susunod na programa ay rated PG. Pasko'y garantisado kay Kristo. Pag-ibig, give love on Christmas Day and every day is Christmas Day. Yo! Thank you, Lord! Para sa'yo, ano ang tunay na kahulugan ng Pasko? Christmas, I love sharing and prosperity. Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigayan, at yung pag-share ng iyong blessing sa iba. Dahil dyan, meron kang joy to the world. May gano'n. Thank you, Lord. Sa akin, ang kahulugan ng Pasko ay pagmamahalan, pagbibigayan, yun lang. At tunay na pag-ibig sa ating Panginoon. Pagbibigayan, pagpapatawaran, pagmamahalan. Joy! Thank you, Lord. Aba, ipinanganak si Jesus Christ. Mahalagang Pasko dahil siya ang ating Panginoon. Siya ang ating tagapagligtas. Amen. Thank you, Lord. Ay, ang Pasko siyempre, ang panganganak ni Maria kay Jesus na ating tagapagligtas, pagmamahalan, pagbibigayan, at pagtanggap ng regalo. Ay, thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Ano, mantika o dishwasher? Pagbibigayan, pagmamahalan, pagpapatawad sa mga sa iyo, mga nakasala sa iyo, doon ang panahon na may ibibigay mong pagpapatawad. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Para sa akin, ang tunay na kahulugan ng Pasko ay yung pagkakaisa, pagkakasundo, pagmamahalan ng buong pamilya. Yan! Joy, maglaba kayo ng unipitin sa likod. Ang Pasko ay pagbibigayan, dumating si Jesus Christ, pagpapatawad kung merong may kasalanan. Panghugas ng plato. Amen. Thank you, Lord. Nagkaroon tayo ng
kaligtasan, kapayapaan, hindi lang sa material, kundi yung sobrang nadamo mo ang pagmamahal ng Panginoon. Thank you, Lord pala. Thank you. Ang Pasko ay pagbibigayan. Yun lang? Yun lang. O dahil nabibigyan ko kayo ng joy. Thank you, Lord. Okay. Galing nga. Ang tunay na Pasko ay kapanganakan ng ating Panginoon na iyon ay kaligayahan, kasiyahan ng bawat taong Kristiyano. Thank you, Lord. Ano sasabihin ko? Abay, anong sagot nyo? Para sa ano ba yan, sa Christmas party? Hello po! Merry Christmas to everyone! Miss you! Merry Christmas! Happy New Year to everyone! Thank you, Lord! Ano ang tunay na kahulugan ng Pasko? Ano daw ang tunay na kahulugan ng Pasko? Ano ang? Tunay na kahulugan ng Pasko. Para sa akin, ang tunay na kahulugan ng Pasko is pagpapatawad. Ganyan yung kabisa. Thank you, Lord! Maricar! Okay. Para sa akin, ang tunay na kahulugan ng Pasko ay pagpapatawad at ang pagsilang ni Kristo. Thank you, Lord! Ang Pasko ay nagbibigayan, nagmamahalan. Thank you, Lord. Ang Pasko, pag dumating ang kaarawan ni Jesus Christ, naroon ang pagmamahalan, pagbibigayan, pag-uunawaan ng bawat isa. Thank you, Lord. Para sa'yo, ano ang tunay na kahulugan ng Pasko? Si Kristo. Perfect answer. Wow! Wala na nga kaming panghugas. Thank you, Lord. Eksakto talaga. Jesus is the reason for the Christmas season. Son of God, Father's love, God's give us eternal life. Word of God, Emmanuel, God is with us. Jesus is the reason For the Christmas season. Jesus is the reason For the Christmas season. Son of God, Father's love, God's gift of eternal life. Word of God, Emmanuel, God is with us. For Jesus is the reason For the Christmas season. Jesus is the reason for the Christmas season.
ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala bang kulay ang Pasko sa puso mo? Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Kawikaan 17:22. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko. Magandang Kapaskuhan po sa inyo, mga kapatid. Subalit napakasagana ng kahabagan ng ating Diyos at napakadakila ng kanyang pag-ibig na iniukol niya sa atin. So, sabi ng marami, ang Pasko daw ay magic kasi lahat ay nakangiti, lahat ay masaya, maligaya, at patuloy ang pagbibigayan. Magic nga ba ang Pasko? So, ang Pasko po ay hindi magic.
Yan ay bunga ng mabuting balita na ipinahayag ng anghel na nagdudulot ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. Yan ay ang pagdalaw ng Diyos. Kaya hindi ka magtataka kung bakit masasaya at maliligaya ang mga tao. Yan ang new normal ng bawat Kristiyano. Amen? Bagawa sa kabila ng maraming aberya, at totoo lang, malapit na Kapaskuhan, may hindi natin naramdaman na andito na pala. Sa kabila ng maraming kalamidad, problema, ang daming pagsubok na dumating. Pero ang Pasko, hindi mo mapipigil. Ang Pasko ay darating at darating. So wala ka ibang gagawin kundi ipagpasalamat mo sa Diyos ang kanyang kaloob. Kaloob na walang kapantay. Amen? Sabi ni San Pedro, si Jesus ay hindi pa natin nakita noon pa man, pero nanalig na tayo sa Kanya. Maging hanggang ngayon, di pa naman natin nakikita si Jesus. Pero inibig na natin siya. Kaya naman sa puso ng bawat isa, ay nag-uumapaw ang kagalakang hindi mailarawan ng salita, sapagkat inaani na natin yung bunga ng ating pananampalataya. Yan ang dala ng mabuting balita, yung kaligtasan, mga kapatid. Kaya sa isang tunay na Kristiyano, hindi mapipigilan ang Pasko. Ano man ang mga pangyayari. Meron bang makapipigil diyan sa dakilang araw ng paghahayag ng kanyang pagmamahal sa buong sangkatauhan? Tandaan natin na parito si Jesus, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan sa pamamagitan niya. At yan nga ang nangyari sa atin. Ano pang gagawin mo diyan kundi mag-celebrate na sa kabila ng tayo ay malayo, mahina, makasalanan, marumi, pero sa ganyang kalagayan ng tao, ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Amen? For God so loved the world. Yan ay sa takdang panahon, isinilang ng isang dalaga ang sanggol na lalaki. Na sabi ng Isaiah 9:6, siya ang mamamahala sa atin. Ganoon kasagana ang kahabagan ng Diyos at ganoon kadakila ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Isipin mo na lamang, bakit ka masaya? Hindi naman kayang pigilan ng COVID-19 ang kasayahan ng ipinunla sa atin ng Diyos. Hindi lamang niya tayo tinuro ang sumamba sa Kanya sa paraang hanap niya sa Espiritu, kundi inilagay niya tayo kay Kristo. Kaya ang pagsamba natin ngayon ay sa Espiritu at ang kagalakan natin ay si Kristo. Amen? Sa pagbibigay, bakit ka naging mapagbigay? Limi-limiin mo. Hindi ka naman kung Pasko naging galante. Sa buong buhay mo, galanting-galanti ka na ngayon. Hindi na ikaw yung palahingi. Nakuha niyo po ba? Kasi naiintindihan mo na ang prinsipyo ng sowing and reaping. Alam mo na ang lahat ng mabuting bagay at ganap ay sa Diyos nagbubula. Hindi ka tatanggap ng ano pa mang bagay nang hindi ang Diyos ang nagkaloob sa iyo. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay natanim sa sanlibutan at namunga ng marami. At isa tayo sa bunga. Yan ang napakagandang balita na dulot ng Pasko. Natanim si Kristo at namunga ng marami at isa ako sa bunga. We cannot outgive God. Ang Diyos ang nagkaloob na dahil sa kanyang pagmamahal sa sangkatauhan, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak kasama ang lahat ng yan. Kung naipagkaloob niya si Kristo para sa iyo at para sa akin, ano pang bagay ang kaya niyang ipagkait? Lahat nagagawa natin ngayon dahil sa pag-ibig ni Jesus sa atin. Amen? Ang pag-ibig ni Kristo ang dahilan, ang nag-uudyok sa akin kung bakit ako'y masaya, bakit ako'y mapagbigay, bakit ako ay naging galante, naging mapagpatawad, bakit ako
kung mag-celebrate ng Pasko ay parang bata. Sabi nga ng kanta ni Brother Ed masayang masaya, masayang masaya. Ako nga, pinakikinggan ko yung kanta noon pa yan Pero parang kinukumbinsi mo yung sarili mo na ikaw ay masaya. Pero ganyan ang bata kasi na parang hindi mo iniisip ang paligid mo. Kung nagkakagulo mo ng paligid mo, hindi mo naiintindihan kasi ikaw ay payapa. Wala ka namang iniintindi katulad ng bata na ang pag-ibig mo, kung meron mang pagkakagalit sa paligid mo, hindi mo nararamdaman. Kasi ikaw mismo, hindi ka naman galit. Yun ang bata. Nakuha niyo po ba? Kaya sabi, hindi raw iniintindi ng marami ang Pasko. Kasi ang isipan nila para lamang sa bata ang Pasko. Ayaw mo ba na itong Paskong to, magkaroon ka ng isipang katulad ng bata? Hindi ka mag-iisip bata, kundi magkaroon ka ng isipang tulad ng sa bata, yung wala kang ibang iniintindi. Wala kang ibang ginagawa, kundi hanga ka lang ng hanga doon sa patuloy na nagbibigay sa iyo ng sustento. Purong puso yan, mga kapatid. Nilinis ng ating kaisipan, pati ang ating konsensya. Parang bata nga, walang malay sa kalayan. Bagkus, marunong na marunong sa mga mabubuting bagay. Kaya salamat sa Diyos. Ngayong Paskong to, mag-celebrate tayo na magi tayong hanga kay Lord sa kanyang mga gawa. Ako nga kahit na hindi Pasko, nung dalhin kami ni Lord sa Carson City, yung Lake Tahoe, doon puro yelo. Nung dalhin kami ni Lord ron, wala kang makita, ultimo mga puno, punong-puno ng snow. Puting-puti ang lahat ng paligid. White Christmas talaga Alam nyo, wala ko ibang nasabi sa sarili ko. Lord, ganito ba ang ginawa mo sa amin nang dumating ang Panginoong Yesus? Yung aming karumihan, yung aming kahit na gaano kami kapula, dahil sa aming mga kasalanan, pinaputi mo kami katulad ng yelong ito. Naku, hindi naman Pasko nun. Ano na nun? March na yata yun. Nung makarating kami ron. Yun ang isip na katulad ng isang bata na hindi ka nag-iintindi ng maraming problema. Bagkus, wala ka inintindi kundi i-celebrate mo na ang Diyos nagpakahayag sa iyo. Maraming tao, ang dinalaw ng Diyos hindi nag-intindi. Binaliwala ang pagdalaw ng Diyos sa kanilang buhay. Pero wag na mangyari sa atin yan. Tayo ngayon, pure celebration. Merry Christmas. Amen? Kaya maaawit mo ng totoong-totoo yung awitin ni Brother Edna. Masayang masaya, masayang masaya. Mga kapatid, Merry Christmas po sa inyong lahat. In Jesus' name, Amen. We have a story that everyone knows, but I want to tell it to
He